and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! Kilala niyo siya bilang si Uncle Drew sa isang commercial ng Pepsi na naging character din sa pelikula. Siya din ang isa sa may deadly crossover at may best handle sa NBA na kayang pasayawin ang mga defender. Ito nga ang bagong miyembro ng Brooklyn Nets na si Kyrie Irving. So mga tol, si Kyrie naman ang titingnan natin ang naging buhay niya bago siya pumasok sa NBA. Na ang isang talagang naging istorya sa buhay ni Kyrie ay ang nanay niya na namatay nung bata pa siya. So mga tol, bago tayo magsimula ay shoutout muna sa mga nag-request ng video na to. So mga tol, bago ang lahat ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Si Kyrie ay pinanganak noong 1992 sa Melbourne, Australia kina Derek at Elizabeth Irving na parehong may background sa sports. Ang nanay ni Kyrie ay isang orphan na pinaampo noong 9 days old pa nga lang ito sa ibang pamilya. Nagkakilala ang kanyang mga magulang sa Boston University habang ang nanay niya ay volleyball player at ang tatay naman niya ay basketball varsity. At noong 1990 ay nagpakasal nga ang dalawa. Ang tatay ni Kyrie ay hindi nakapaglaro sa NBA, kaya ang naging option nito ay maglaro sa ibang bansa. Kaya noong 1992 ay naglaro ang tatay niya sa Australia kung saan pinanganak si Kyrie, kaya nagkaroon siya ng dual citizen. Noong 1994 matapos ang karir niya sa basketball ay bumalik sila sa US dahil na-diagnose ang nanay niya na may sakit, at matapos ang 2 taon ay namatay nga ito. 4 na taon lang si Kyrie na mawala ang nanay niya, at ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang ama at tiyahin nito. Isang araw mga tol, habang nasa school trip si Kyrie ay nagpunta sila sa Continental Airlines Arena kung saan dati naglalaro ang New Jersey Nets. At sinabi nito at nangako nga siya sa kanyang sarili na maglalaro siya sa NBA balang araw. Itong sinabi nga ni Kyrie ay sinulat niya sa isang papel na nilagay niya sa kanyang closet. Mula noon ay lagi niya itong tinitingnan araw-araw para maalala kung saan nga ba siya papunta pagdating ng panahon. Kaya dito pumasok ang koneksyon ng kanyang ama para ipasok si Kyrie sa Boston University para mag-training habang nasa 5th grade pa nga lang ito. Noong mga time na yon, kahit hindi pa siya pumapasok sa high school ay inoperan agad siya ng Boston University ng scholarship. Noong nasa 8th grade nga si Kyrie ay may height lang siya na 5'7" at medyo payat pa. Ang problema din niya ay ang kanyang shooting form na nanggagaling sa may baywang. Dahil dito ay pinag-training siya ng kanyang tatay sa West Orange traveling team para mabago ang kanyang shooting form. Dahil sa ginawang pagtatraining ng kanyang tatay ay nagamit din niya ang magkabilanan niyang kamay para maka-score. Pagkatapos noon ay pinasali niya si Kyrie sa mga liga na mas may edad sa kanya para lalo pa itong mag-improve. Noong nag-teenager na nga si Kyrie, dahil sa gusto ng tatay niya na maging maganda ang future nito ay pinasok siya sa pinakamagandang school sa lugar nila, ang Montclair Kimberly Academy, na may tuition fee nga na $35,000 per year. Kaso ang basketball team nila ay naglalaro lang sa lower division ng State of New Jersey. At ang mga kakampi nga ni Kyrie ay wala pang mas matangkad sa 6'1", na obvious naman na mas mataas ang skill level ni Kyrie sa mga kasama nito na kayang umiscore ng 40+ points a game. Ayon nga sa dati niyang mga ka-teammate ay nakitaan na siya noon ng kakaibang handle sa basketball. Nandito na yung padadaanin between the leg ang bola sa kalaban tapos ay aatake papunta sa rim. Sa sophomore year ni Kyrie ay nagtitake nga siya ng swimming lesson. May pagkakataon nga na mayroon siyang final exam sa swimming at magsisimula na din ang last game niya sa season na yon. Kaya ang ginawa niya ay inuna niya muna ang swimming exam tapos ay pumunta sa court para maglaro ng basketball. Sa pagkakataon na yon ay kinuusap siya ng tatay niya para sa future niya sa basketball. Nasayang lang kung maglalaro lang siya sa lower division. Kaya nung junior year nito ay lumipat siya sa St. Patrick High School. Dito ay naging kakampi niya ang Hornets forward na si Michael Kidd-Gilchrist na kinoconsider nga noon 2011 na isa sa mga best player sa high school. Noong unang dating niya sa St. Patrick ay gusto ni Coach Kevin Boyle na maging at home nga itong si Kyrie sa bago niyang team. Na kung gagawin niya ito ay magiging at home agad si Kyrie sa mga bago niyang ka-teammate na pwedeng magdala sa kanila sa state championship.
na naging effective din naman. Sa isang interview ng kanyang former teammate na si Christopher Gibson, noon ay tinatawag nilang squirrel itong si Kyrie dahil sa wala itong facial hair tapos ay medyo malaki pa ang size ng ulo niya. Ayon din sa kanya ay hindi nila alam kung gaano kagaling itong si Kyrie nung dumating siya sa team. Kasi ay galing siya sa isang school na hindi masyadong kilala ang basketball. Kaya sa isang pick-up game ay pinili niya itong makalaban at napabilib din agad siya dahil sa kanyang kakaibang handles na kaya mag-create ng space para makascore. Nakita din ng mga teammate niya na malayo ang level niya sa ibang mga kasama niya. Sa first season niya sa St. Patrick ay nag-a-average siya ng 17 points, 5 rebound at 6 assists per game at nanalo ng state championship. Dahil sa performance ni Kyrie noong mga time na yun ay naging isa siya sa mga top recruit para sa 2010 class. At nag-commit na nga agad siya sa Duke Blue Devils. Sa senior year ni Kyrie ay siya ang naging star player ng St. Patrick at naging number 1 point guard sa US. Kaso ang naging problema ay naban nga ang team niya sa tournament. Kasi may rule ang New Jersey tournament na pinapayagan lang nila mag-practice ang mga team na kasali sa bibigay nilang specific date. At dito ay nahuli sila ng committee na nag-practice agad sila bago pa lang ang permitted date. Sa pagkakataon na yun mga tol ay naiyak si Kyrie sa dahilan na hindi siya makakapaglaro sa biggest tournament sa New Jersey. Kaya nung kinagabihan sa isa nilang laro laban sa Oak Hill Academy ay gumawa silang dalawa ni Michael Kidd Gilchrist ng tig 28 points na tinawag ng mga NBA analyst na napakagandang game ni Kyrie. Na hindi lang scoring pati playmaking ang pinakita nito. Kaya sumali na lang sila sa ibang tournament at dito ay natapos ang karir ni Kyrie Irving sa high school na may championship pa rin na nag-a-average ng 24 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Mula doon ay napili siyang sumali sa 2010 McDonald's All-American at Jordan Brand Classic na naging kakampi niya si Harrison Barnes na naging parte ng 2010 FIBA America's Under-18 Championship. Noong 2010 ay pumasok si Kyrie sa Duke Blue Devils under nga sa isa sa best coach sa college na si Coach K. Sa unang 8 game ni Kyrie ay nag-a-average agad siya ng 17 points at 5 assists per game. Ang nakakabilib pa dito ay napaka-accurate niya para sa isang point guard. Dahil sa performance niya ay naging contender siya para manalo ng NCAA Freshman of the Year. Kaso ay nagka-injury ito sa pang-siyam nilang game at hindi nakapaglaro ng ilang buwan. Nakabalik lang siya noong March Madness na sa first round at umabot ang Duke noon sa Sweet 16. Kaso ay natalo sa Arizona na pinapangunahan noon ng 2011 second overall pick na si Derek Williams. At yun na din ang naging last game ni Kyrie sa college na naging first overall pick naman 2011. Noong dumating siya sa Cavaliers ay siya ang inaasahan na papalit sa iniwang pwesto ni LeBron James matapos nitong pumunta sa Miami noong nakaraang taon. Dito ay si Kyrie Irving ang nakikitang bagong franchise player ayon nga kay Dan Gilbert. Sa unang practice niya sa Cavaliers para makilala niya ang mga ka-teammate niya, ang ginawa nga ni Dan Gilbert ay pinag-pick up game siya sa mga point guard nito, gaya ni na Ramon Session at Janero Fargo na parang ginawa nga niya sa St. Patrick. Halos lahat ng tao at mga employees ng Cavaliers ay pumunta sa gym para makita itong si Kyrie kung makakasabay nga ba siya sa mga NBA players. Dito ay pinakitaan niya agad ng buong Cavaliers organization kung ano nga ba ang kaya niyang gawin. Naayon nga sa former teammate niya sa Cavaliers noon ay parang hindi galing sa college itong si Kyrie at veterano ng maglaro. Dito ay napabilib niya si Dan Gilbert at hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanya. Na mismong coach na nga ni Kyrie ang nagsabi kay Dan Gilbert kung gaano kagaling si Kyrie na para walang itong kaba sa court. So mga tol, ito pa ang dagdag kaalaman regarding kay Kyrie Irving para lalo nyo siyang makilala. Kung meron kayong sapatos na Kyrie 1 ay may nakasulat doon na quote na hungry and humble. Ito kasi yung quote na sinulat ng kanyang ama sa kanyang school bag noong nag-aaral pa siya sa grade school. Kung gusto niyo naman maging kasing galing ni Kyrie sa ball handling, ang naging unang training equipment niya ay ang binalot na plastic na tinuro din ng kanyang ama. Ito ay para magkaroon siya ng puwersa sa pagpapatalbog ng bola at magkaroon din ng focus. Bukod sa basketball ay mahilig din siya sa baseball at sa skateboarding na nakakatulong din sa kanya para ma-improve ang kanyang balance. So mga tol,